Ipapakita ko sa inyo kung ano yung madalas naming binibili dito sa Greenland, yung available lang. So mga frozen ito lahat kasi galing pa ito ng Pilipinas. Unahan na dito, galunggong. Pero yung presyo dito mga kabayan, umabot sa times 7, times 8 na presyo na sa Pilipinas. So galing pa ito ng Pilipinas mga kabayan, no? So ito yung galunggong, no? Ayan. So ilang kilo ito? Nasa 900 grams mga kabayan. So ito, frozen lahat ha. Tapos mayroon tayong ditong upo. Ayan, ito po yung upo mga kabayan, no? Ayan, frozen to. So mga frozen galing Pilipinas to. Meron tayong yan, bangus na boneless. Ayan, so dalawa to mga kabayan, no? Tag 500 grams ata to. 400 grams mga kabayan. Ayan, boneless bangus, frozen. Yung tanglad natin, yan, frozen din. Tapos ito mga kabayan, yung malunggay. So importante ito mga kabayan, no? Frozen itong malunggay, galing ito ng Pilipinas din mga kabayan. So ito ay Asian choice daw, Naro Mackerel mga kabayan. Ayan. So frozen siya, mackerel. So medyo mahal lang naman ha, times 7, times 8 yung presyo dito kumpara sa Pilipinas. Frozen yung ating okra. Tapos yan, may malunggay pa, dalawa yung binili ko dahil maliit lang ito mga kabayan. Tapos ito mga sashi na ito yung sa mga soap. Ayan. So century tuna mga kabayan, nasa 40 Danish kroner. So, i-times yun sa 8 is 320 pesos. So, ito. Ito lahat mga kabayan, no? Nasa 648 Danish kroner ito nabili ko or nasa 5,000 pesos na ito. So, konti lang sa mga kabayan dahil iba dito yung presyo. Pero pagdating dito mga kabayan, kung dito lang naman ginagamit yung pera, okay lang. Kaya okay na din mga kabayan kahit paano, kahit frozen ito. So, may makakain pa rin tayo na galing sa Pilipinas. Mga kabayan, titingnan natin kung ano yung pinipilahan nila dyan sa loob. Napakaraming tao, oh. Yan, hanggang sa labas yung pila dito. Sabado kasi dito ngayon mga kabayan, halos walang pasok yung mga tao. So titingnan natin kung ano yung mga binibinta nila dyan sa loob. Ipakita ko sa inyo. Ayan, ito po mga kabayan yung pila dito. Ayan, maraming tao yung pumipila. So titingnan natin dito sa loob kung ano yung mga binibinta. Ito pala yung paanili na dito. Ito pala ito. Ito yung pinipilahan. Tingnan natin sa unahan kung mayroon pang isda. Yung halib. Tingnan natin yung halibot. Nakakuhan ito mga kabayan. Yung itlog. Okay. Tapos ito naman yung halibot. Ito. Okay. You have 1 minute left. Little busy. Yeah. She is very busy. Go, Amaya, go. Put inside. Yeah. Okay. What do you want? Anything else? What is that? Coffee is not for you. It's not for you. Get the milk. Get milk. It's not for you. It's enough. You have money. You can pay now. Huh? No money? Where's your money? No money. Mommy. No money. Oh, where's your money? That one you like? What is that? Coffee? Choco? Okay, get one. You want to pay? You have money? Where's your money? Mommy. You are the one to pay, huh? Maya? Oh, what is that? Huh? Am-am? You like am-am? Find your milk and get another one. Where's mommy? Mommy? Huh? Ayan, nandito kami sa grocery store mga kabayan. Ayan, busy yung anak namin sa pamimili ng gusto niya. What do you want, Amaya? Milk? Ito yung mga binili niya mga kabayan, no? Laruan. Tapos, iwan ko ano to? Mga choco. That's yours? This is mine. This is mine. Mami. Ano yan? Sige. This is mine. Give me. No mine. That's yours. Nandito ako ngayon sa daycare center mga kabayan kung saan nagtatrabaho yung asawa ko.
At yung anak ko nilagay, so sunduin ko muna sila. Hello! Anak ko, come here. Come. Amaya is going home. Hello, Amaya. How are you? Huh? Hindi, lamig. Cold? Cold? Yes, go home. Amaya is going home now. Go home. Yeah. See you. Very good si Amaya karon. No crying, Amaya? No crying? Huh? Very good. Ayan, paakyat ng hagdan yung asawa ko tsaka anak ko mga kabayan. Mataas kasi yung hagdan dito sa amin. Kaya mahirap paakyatin pag may mga dala ka. Ito yung anak ko. Balot na balot siya. Kahit summer, malamig kasi dito. Ito yung apartment namin dito. Pinakahuli. Uy! Man! Sige, go. Nahinom. Ha? Kapoy? Ha? Maya, unsa? Yotik na lang eh. Kapoy? Hirapan siyang gumalaw mga kabayan sa mga suot niya. Oh. Balot na balot. Ayan, nandito ako malapit sa school na dinadaanan ng anak ko mga kabayan. Kasi ang nangyari, pinagamit ko sa kanya yung bike. Kasi magbabike na lang siya papunta ng school. So inaantay ko siya dito. Ayan po yung daanan. Ayan po yung magiging school nila sa susunod. Pero sa ngayon doon siya nag-school. So antayin ko siya dito mga kabayan, no? Titingnan ko kung makapunta siya dito. Ito po yung daanan mga kabayan, no? Yan, papunta doon. Ito yung school na bago dito pero hindi pa nag-open. Yun po yung school nila doon sa unahan. Tapos dito po siya dadaan. So aantayin ko siya dito mga kabayan. Kasi nag-bike lang siya. Dito kasi yung bahay namin sa unahan na yan. So dadaan siya dito. So titingnan ko siya kung makalusot siya dito. Baka dun sa kabila dumaan. Pero tinor ko naman siya mga kabayan nung nakaraan pa na dito siya dadaan. Ito na area na to. So hindi ko pa siya nakita mga kabayan kung saan na siya, no? Tingnan natin dito. Ayan na siya. Ito na yung anak ko. Alam mo na daanan? Ay. Pagod? So ayan na siya mga kabayan. Nakalusot na siya dito. So pwede ko na siyang iwan sa susunod mga kabayan na hindi ko na siya tingnan. Kasi safe naman dito dumaan. May daanan kasi para talaga sa bike. Dito lang sa gilid. Ayan po yung school niya sa unahan. Ayan. Sige na, diretso na. Doon pa rin ha. Oo, straight. Dito lang sa gilid. Wag talaga dyan sa may kuha na yan, oh. Main road. Ayan, so siya na didiretso mga kabayan dun sa school nila. Kaya ngayon minumonitor ko pa siya kung saan siya dumadaan. Sa susunod siya na lang kasi may trabaho kasi ako. Ngayon mga kabayan, sundan na natin siya. Daan sa, doon siya dumadaan mga kabayan, oh. Sa may pedestrian lane siya. Ayan. So alam niya na kung saan siya dadaan. Kasi dito mga kabayan, secure ka dito mga kabayan. Sa mga driver dito, hindi sila kaskasero. Talagang pag nasa linya ka mga kabayan, priority ka nilalaga nila. Ito na po yung anak ko, nagbabike. So yun po yung school niya. So medyo malapit lang naman. Ito po yung school nila mga kabayan. Old school to dito. Kasi yan nga yung magiging school na susunod. Susundan ko pa rin sa dito sa loob kung nakapasok na talaga siya para secure tayo mga kabayan bago siya iiwan. So ngayon inaalalayan ko pa muna siya dahil bago pa nga lang siya na siya lang pupunta ng school. So titingnan ko kung saan niya yun nilagay yung bike niya. May lagayan kasi ng mga bike dito. Ayan. So dito po nilalagay yung mga bike kasi yung iba mga kabayan nagbabike. So may mga pan pa dito. Kaya may maglilinis din dito mga kabayan. Alam mo naman pag ganito school mga kabayan, no? Yung mga bata talaga makalat din. Pero may nagmi-maintain dito. Ito yung playground nila. So dito yung pinaparking yung bike niya, oh. Ito po parkingan ng mga bike dito pagkatapos gamitin. Tanggalin mo yung jacket mo. So nandito na kami mga kabayan. Tanggalin niya muna yung jacket kasi mainit naman sa loob. Tapos sapatos. Ayan mga kabayan, uwian na ng mga bata. So inaabangan ko yung anak ko dito kung dadaan siya.
monitor ko pa siya sa ngayon. Pero mga sa susunod na linggo, siya na siguro pupunta at pauwi. Pero sa kanina mga kabayan, siya lang pumunta ng school. Ayan po, yung mga bata pauwi na po sila. Ayan po mga kabayan, yung mga bata na yan, maliliit pa yan sa anak ko. Pero sila lang umuwi. Ayan, kasi dito na sila pinanganak Sanay na sila at alam na nila yung mga madadaanan. Yung anak ko mga kabayan, bago pa lang kasi dito, 1 buwan pa lang. Pero madali lang natuto yung anak ko. Ayun ang anak ko mga kabayan, lumabas na siya. Kasama niya yung Pilipino din na bata. Ayun, pauwi na siya. Hindi niya alam siguro na ako yun nandito. Dahan lang. Axel, dahan lang. Anong nangyari sa'yo? Slide ka? Sige na, sunod ako. Dahan lang, hindi ka na magpatakbo ng mabilis. Sige na, diretso, sunod ako ha. Ayan, nandito na tayo sa malapit sa bahay mga kabayan. Nandun na po yung anak ko sa baba. Dumaan siya ng pedestrian lane. Tapos lumipat siya dito. Ayun yung puti doon siya dumaan. Kasi pag dito mga kabayan, wala nang pedestrian lane dito banda sa amin. Ayan, medyo paahon lang to dito. Ayan pero malakas pa rin magbike Bilib ako dito sa anak ko kasi kuwan siya. Yung maliksi ba. Sa awa ng Diyos mga kabayan, hindi ito sakitin na bata. Malakas yung katawan niya. Ayun ang gusto ko sa kanya, kahit makulit, pasaway, pero sa awa ng Diyos hindi siya sakitin. Ayan. Paahon na masyado dito. Hindi ko alam kaya pa ba ng bike niya to. Kaya? Kaya akyat? Dito. Ayan, kaya pa niya, kaya. Okay, parking na. Pagod daw siya. Nakaw sila. Nakaw? Where they are going? Where's Amaya and Axel? Oh! Where's Kuya? Where's Kuya? What is that? Huh? What is that? Why you are hiding? Kuya is not here? Kuya? No? Where's Kuya? Oh! Holy! Tinuro! Dapat na ko lang. Dapat tayo bigay sa lang. Tanggal ang pagod ni Papa. Ito pang padagdag ng pagod. Ngayon papasok tayo sa trabaho mga kabayan, pero yung windshield natin, ayan, napuno na siya ng nag-amoy siya dahil medyo bumaba yung temperature natin, nasa -1 degrees. So medyo nagpo-frozen siya pero natanggal naman siya dahil medyo malambot. Ayan, so, tanggalin natin nag-yellow siya mga kabayan. Dito sa kabila medyo malamig kasi mga kabayan. Ayan, ganito ang summer dito sa Greenland, moist pa rin. Ayan, so papunta natin yung trabaho. Grabe yung bugs, hindi mo makita yung nasa unahan. Ito lang sa medyo malapit, kaya dandahan lang tayo mga kabayan. So ganito ka presko ngayon dito sa Greenland. Ito po yung tinatrabuhan ko. Ayan, so nagtrabaho na ako dati dito, pabalik-balik lang ako dito kung saan nire-request na ako ng boss pag walang tao dun sa kabila, tapos kailangan na may gumawa.